Pinapatigil na ni Yorme Isko Moreno at ng City of Quezon City at ng City of Manila ang walang kwentang batas ni John Vic Remulla na war on topes. Wow! Ang dami ng problema sa mundo, napakainit pa sa Pilipinas, tapos gusto mo pa magkaputi lahat ng mga Pilipinong nagtatrabaho? Ha? Oh. Hindi lahat John Vic Remulla. Hindi lahat ng mga Filipino naka-air condition. Ha? Ano ba yung batas mo para sa pang-mayaman lang? Ha? Tandaan mo, out of 100%, 20% lang yung mayayaman. Yung 80% doon, puro mahirap, walang air condition. Hindi yan gaya sa inyo na lumaki kayong malamig. Panoorin ang video na yan, oh. Ayan, oh. Nagtataka si kuya, nagkukumpuni. Oh, nagtatrabaho. O biglang may dumating na barangay at may kasama pang rispo. O, titikita na siya ngayon. Sa walang kwentang drugs. A war on tupis. War on drugs ni Tatay Digong, ginawang war on tapis. Wow! Kaya nga, kasi hindi yan papapatigil ni Yorme Isko Moreno kung most significant effects pa yung ginagawa mo. Hindi yan papatigil ng City of Quezon City kung talagang makabuluhan yang ginagawa mo. Apakawalang kwentang batas yan, John Vic Remulla. Para lang yan sa mayayaman. Nang didiscriminate ka ba ng mga mahihirap? Ha? Anong gusto mo? Yung nagtatrabaho sa talyer, naka-pulger, naka-kaputi? Ha? Eh, maliligo ng pawis yun. Isang katutak na pawis yun. John Vic Remulla. Tandaan mo, tag-init pa ngayon, hindi ngayon winter sa Pilipinas. Buti dito sa ibang bansa. Eh talagang lahat ng mga paggawaan nito, ng sasakyan, ni electronics, naka-air condition. Eh paano yun na dyan sa Pilipinas? Hindi kaya bumili ng mga air condition na yan. So, yung iba atakin, mamamatay na lang. Dahil sa sobrang init. Ha? Dapat gumawa kayo ng mga batas. Mag-survey muna kayo. Gaya ng ginagawa ni Tatay Digong, ni Yorme Isko Moreno dyan sa City of Manila. Kung mabenta ba? Ha? Kung pwede ba sa lahat ng tao, mayayaman, mahirap, nasa middle class. Yung basta-basta kayo gagawa ng mga batas na hindi angkop, hindi tama sa sambayan ng Pilipino. Di ba? Kasi yung nakabenepisyo dyan, mga mayaman lang. Bakit? Eh, siyempre, may sariling air condition sila. Pwede sila magpalagay ng air condition sa kanilang mga establishmento. Di ba? Oh. Eh, paano na yung mahihirap na may kaunting negosyo? Talyer. Oh. Eh, ang init noon. Kailangan mo mag-sleeveless, mag-jersey. Eh, yung warong topis mo, talagang napakawalang kwentang batas. Bakit kayo ganyan? Mana ba kayo sa inyong amo, manager? Ha? Yung mga pinagagawa-gawa nyo, hindi talaga karapat-dapat. Hindi makatarungan sa taong bayan. Kasi kung makatarungan, karapat-dapat, significant effects pa yan, hindi yan papatigil ni Yorme Isko Moreno. Hindi yan papatigil ng City, ng Quezon City, ng LGU ng Quezon City. Wala na ba kayo ibang maisip? Ha? Dagdag kayo sa problema ng bansa natin. Kung gusto nyo naman talaga yan, eh bakit hindi nyo na lang pinagbibili ng air condition yung mga ninakaw sa national na trilyon sa DPWH scandal na yon? Eh gusto nyo pala. Eh talagang maka full gear o makakaputi lahat ng mga manggagawa. Ha? Iniinsulto nyo yung mga mahirap. Bakit pinapatigil ni Yorme Isko Moreno niyan? Kasi po ramdam ni Yorme Isko Moreno ang init ng lansangan, ang init ng kalsada. Kasi dati siyang nasa kalsada, ang ating buting Yorme Isko Moreno. Ang ating dating presidente. Ha? Hindi yan sanay sa aircon. Sanay yan sa electric fan lamang. Oh. Eh, alam nyo naman, kami mga mahihirap. Mahihirap. Kami mahihirap.
Pag hindi kami sanay sa air condition, pag mababad kami ng 2 o 3 araw dyan sa air condition na yan sa kwarto, lalagnatin kami. Real talk yan. Kayo, sanay kayo sa malamig. Mula pa kabata hanggang ngayon, nasa malamig na lugar kayo. Lalabas lang kayo sa lansangan para magpapapugi. Hindi nyo ramdam yung init ng lansangan, ng kalsada. Hindi nyo ramdam yung mga trabahante na nagtatrabaho sa mga talyer, electronic, o kahit ano-ano pa yung pagkukumpuni, paggawaan na yan, na walang mga air condition. Pwede namang hindi mag-sleeveless, mag-two-piece, mag-jersey, kung talagang yung paggawaan ng mga pagkain ay talagang bawal yun. Pero yung magkukumpuni ka lang ng mga pyesa, ng mga sasakyan, mga electronics, gadget, refrigerator, microwave, electric pan, tignan nyo naman, napakainit. Hindi ka pwedeng mag-full gear dyan, hindi ka pwedeng magkaputi dyan. Kasi nga, nasa kalye, nasa labas, tirik ang araw. Hindi nyo ramdam yan. Ramdam yan ng mayor ng City of Manila na si Yormes Moreno. Kasi dati siyang dyan, mga koys. Kaya kung gumawa naman kayo sana ng batas, mag-survey, magtanong-tanong kayo kung pwede ba to? Angkop ba ito? Sa mga mayayaman, mahihirap, middle class nating mga kababayan. Di yung ura-uradak yung gagawa, tapos pag mumultahin pa, yung mahuli. Walang kasalanan yung mga lispo, yung barangay dyan. Kasi sumusunod lang po sila. Sa ating DILG Secretary, John Vic Remulla. Sino ang kawawa? Dumagdag ka pa sa problema. Sa crisis ng langis. Dinagdagan mo pa. Wala ka bang ibang iniisip na lang? Hulihin mo yung mga kawatan, yung nagnakaw. Sa kaban, napira sa kaban ng gobyerno, yung paghulihin mo. Yung mga bilyonis na ninakaw sa DPWH scandal na yan. Wag yung nakatupis. Nauna pa yung nakulong, nakamulta, yung nakatupis sa lansangan kaysa mga korap na mga kawani sa gobyerno natin, John Vic. Kang paura-urada. Kahit anong pautot mo, hindi na mabinta ng taong bayan yan kasi mabaho pa kayo sa itax. Bakit gawa kayo mismo nagpapababaho sa inyong sarili? Kaya hindi mabinta kahit anong pautot ang gagawin mo sa mga mamamayang Pilipino, hindi na maniniwala sa inyo yan. Kung may balak man kayo nagpapabango dahil may balak kayo this coming national election, naku, wag mo nang tangkain. Di kayong mananalo, galit yung taong bayan sa inyo. Tandaan nyo yan. Gaya ngayon, imbis na gumawa kayo ng tama, anong ginawa nyo? Puwerhisyo sa mga taong nagtatrabaho ng marangal. Anong gusto nyo? Yung mga nagtatrabaho sa talyer, sa mga electronics, anong klaseng electronics, gadget dyan, makapulger, makakaputi. Mamamatayan. Taatakihin yan sa sobrang init. Paano na yung may sakit sa dugo? High blood, hypertension. Atakihin. Dito sa ibang bansa, hindi pwede yung mag-topis-topis, jersey-jersey, sleeveless, dahil naka-air condition dito. Malalamigan ka talaga. Dyan sa Pilipinas, wala eh. Mas marami porsyento yung mahirap kaysa mayayaman. 80% yung mahirap, 20% lang yung may kaya sa buhay. Kayang bumili ng air condition na yan. Kaya wag mong ipareha lahat-lahat. Kung baga, gumawa ka ng survey, magtanong-tanong ka sa mahihirap, angkop ba itong batas na ito? Hindi ba ito nakakaabala? Hindi ba ito dagdag porisyo? Dagdag problema sa ating bansa? Gumawa kayo ng tama. Hindi yung ura-uradak yung gagawa. Gusto nyong gagayahan yung dating presidenteng Tatay Digong. Sa kanya, war on drugs. Sa'yo, war on topes. Aba, wow, palakpakan. Buti pa ibalik mo yung war on drugs. Siguro matutuwa pa yung mga mamamayang Pilipino natin. Kasi tingnan nyo naman ngayon, sinasabi ni DLG Secretary John Vic Remulla na ligtas. Sabi pa ni Ate Claire, ligtas na kayo dyan sa lansangan.
O ano ngayon? O anong nangyari sa Lebanese couple? Pilipinang asawa, yung lalaki, Lebanese. Pinagbabaril lang. Anong nangyari? Somewhere in Mindanao, nagtitinda ng bigas, biglang binaril. Anong nangyayari sa mga kabataang inaabuso? Nire-rape. Dahil yan sa epekto ng droga. Wala na silang takot. Kaya dapat ibalik yung war on drugs na yan. Yan yung napaka-significant apex. Malamang, hindi papayag ang ating padre dyan. May balak pa nga siya eh. Arborin yung nahuli ni Yormesco Moreno eh. Wow! Ayos, palakpakan. Pakikomento po ng iyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video kung sa tingin nyo nakakabuti o nakakasama po yan. Especially ngayong crisis sa ating bansa. Crisis sa gasolina. So for now, I'm gone. God bless and peace. Bye-bye. Ingat po kayo lahat. Pinapatigil ni Yormesco Moreno at ng City of Quezon City ang walang kwentang war on topes ni John Vic Remulla. Langhiya ka naman sa karami-rami ng pwedeng gagawing batas. Iyan pa talagang napakawalang kwentang batas na war on topes na yan. Kasi kung may kwenta pa yan, hindi pa patigil yan. Especially ni Yormesco Moreno at ng si Quezon City. Biruin mo, nanggagaya-gaya ka lang nga, palpak pa. Para may masabi lang, ha? Kala mo naman ay talagang kakanain ng taong bayan. Pupurihin ng taong bayan. Yung war on drugs ni Pangulong Tatay Digong, ginawang war on topes. Kasi nga, hindi niya naiintindihan. Yung nasa laylayan, ibuti naman kasi sila, naka-air condition yan. Mula pagkabata hanggang ngayon, ha? Paano yung nagtatrabaho sa mga talyer? Ha? Hindi naman air condition. Buti, gaya sa ibang bansa, dito sa Middle East, na yung mga paggawaan ng mga sasakyan, talagang naka-air condition. Dyan sa Pilipinas, kita nyo naman, napakainit. Natural, yung iba dyang mga Filipino ay naguhubad. Or baka sleeveless mga kuis mo. Ayas. Napakalang kwenta. Panoorin po muna natin tong video. Ayan. May lumapit taga barangay at Lispo. Takang-taka siya. Nagtatrabaho siya. Kita mo. Chichikita na siya ngayon. Walang kwenta. Napakawalang kwentang batas ni John Vic Remulla talaga to. Nagpapakpogi, akala mo naman ay talagang makakuha niya ang loob ng taong bayan. Maraming syudad po nagpapatigil sa walang kwentang batas ni John Vic Remulla na yan. Yan talagang, ewan ko ba, kung ano yung puno, ganun din po ang bunga talaga. Iba sila pag mag-isip. Gaya ng gaya. Hindi nyo magaya. Si Tatay Digong, hindi nyo magaya si Yormesco Moreno. Ayan, kasi kung may kwenta pa yung batas na yan, pagpatuloy yan. Hindi yan pipigilan, hindi yan papahinto. Or ipapasuspindi ng isang syudad. Kaya pakawalang kwenta eh. Mas lalo na ngayon, sa panahon ngayon na tag-init, napakainit. Buting mga yan, yung mga nakaupo dyan sa national, o yung mga sekretary na yan, air condition yan, pati sasakyan. Hindi nila nauunawaan yung nasa lilayan, yung mga mahirap na gaya natin, mga kuis. Hindi nila naiintindihan. Kaya na lang, basta-basta lang sila gumagawa ng mga batas na hindi angkop sa sambayan ng Pilipino. Angkop lang yan sa mga mayayaman. Hindi sa mga mahihirap. John Vic Remulla. Napakawalang kwenta. Kasi kung significant effects pa yan, yung ginagawa ang batas na yan na panggagaya-gaya, na hindi mo naman magaya, hindi pa patigil yan na mga syudad dyan sa Metro Manila.
especially dyan sa Quezon City at sa City of Manila, kay Yormesco Moreno. Gumagawa naman kasi kayo, gumawa kayo ng batas na talagang very, very significant effects sa mga mamamayan. Kasi hindi lahat ng Filipino mayayaman, kayang bumili ng aircon. Bawat isa. Paano yung nagtatrabaho sa mga talyer? Sa paggawaan ng mga electronics. Paggawaan ng cellphone. Hindi na kaya mag-provide ng aircon. Siyempre, sa init ng panahon, talagang maghuhubad ka, mag-sleeveless ka, mag-jersey ka. Kasi hindi naman sila gaya sa inyo na naka-air condition Huwag mong lahatin. Bago ka maglabas ng batas, isipin mo muna yung taong bayan, hindi yung pangsariling interes mo lamang iniisip mo. Nagpapapugi ka lang na hindi naman mabinta sa taong bayan. Kasi nga hindi tayo mayaman. Paano naman tayo yayaman? Mali-malita, trilyones yung kinukurakot ng nasyonal. Yung kinurakot nyo, gusto nyo palang war on slaves niyan, dapat yung mali-malitang ninakaw sa nasyonal, binili nyo ng aircon. Siguro bawat isang Pilipino mayroon ng aircon ngayon. Yung batas yun napakawalang kwenta. Hindi angkop sa mga nasalalayan, sa mga may hirap na mga Filipino. Angkop yan sa inyo dahil lumaki kayong malamig. Si Yormesco Moreno nararamdaman kung anong hirap, kung gaano kainit yung lansangan, yung kalye. Hindi naman gaya sa inyo yan na lumaki kayong naka-air condition. Lalagnatin kayo pag naarawan. Yung mga nasalalayan, mga mahihirap, lalagnatin yan pag naka-aircon. Totoo naman. Yung hindi ka sanay sa air condition, tapos sanay ka sa initan, sanay ka sa hubaran, try mong mag-aircon isang gabi o 2 araw o 1 linggo, lalagnatin ka. Pero ito yan. Kasi ramdam namin yan yung sa mga mahirap na gaya, ramdam namin yan Buti kung sanay ka. Yung mga mayayaman, sanay dyan. Sanay sa lamig yan. Paano na yan? Mas maraming porsyento ang mahirap kaysa mayaman. Nasa 20 or 10% lang yung mayaman kumpara mo sa mahirap. John Vic Remulla. Napakawalang kwintang batas. Itigil mo na yung kahibangan mo. Gumawa ka ng ibang batas. Kahit pa anong papugi mo, hindi yan mabinta. Kasi parang pangmamatayan. Pang-discriminate sa mga taong mahirap. Kasi hindi naman lahat maka-afford ng air condition. Pabalik-balik ako, di ba? O kailan mo pa yung tatanggaling batas na yan? Buti pa ibalik mo yung war on drugs. Masasaya pa siguro yung mga Filipino. War on sleeveless yung war on tupis, yung pinapapatupad mo. Uy! Hindi tayo gayas dito sa ibang bansa sa Middle East na paggawaan ng sasakyan naka-air condition. Kahit pa Anong tawag nito? Kahit parang astronaut pa yung mga trabahante dito. Hindi yan mainitan. Hindi yan tatagasan ng pawis. Anong gusto mo? Yung magtatrabaho dyan sa talyer sa Pilipinas, naka-fully yung yung talagang tawag nitong hayop na to. Sige, raincoat. Langhiya na hirap namang bigkasin yung words na yan. Basta itigil mo na yan, yung walang kwentang batas na yan, John Vic Remulla. Ikaw lang nasisiyahan yan ng mga kampo nyo. Litse. Hindi nyo iniisip yung mga mahirap na tao. Ayan, natigil ni Yormesco Moreno at sa syudad ng Quezon City. Yun lang. Maraming salamat. I-komento ng yung mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. Kung natutuwa ba kayo sa batas ni John Vic Remulla. Kung natutuwa kayo, bahala kayo. Gusto nyo yan. Sige, magtrabaho ka dyan sa initan. Tapos naka full battle ka.
Lang iya talaga to. Wala na silang maisip. Kahit anong pautot nila, wala, hindi na mabinta sa taong bayan yan. Kasi may mancha na may bakas na Ano? Corruption. Malamang sa malamang, may malaging pundo na naman yan. Yung war on topis na yan, ha? Tingnan nyo yung mga tao na yan, no? Pinaguhuli na walang kwentang batas ni John Vic Remulla. War on drugs, ginawang war on topis. Wow! Palakpakan. Apakagaling lang mag-isip. Mag-isip kayo, kagaya ni Tatadigong, kagaya ni Yormes Moreno. Huwag yung basta-basta. Pag-isipan nyo. Gumawa kayo ng survey kung papatok ba sa taong bayan. Hindi yung basta-basta lang kayo. Kayo lang naman benepisyo niyan kasi mayayaman kayo, naka-aircon kayo. Yung mga mahirap na nasa laylayan, nga. Langhiya naman kayo. Bihira lang kayong gumagawa ng tama. Mali pa. Ano yun? Gumawa ng tama tapos mali pa. Ayos Rhyme! Bars!